Welcome back. So, eto na guys, no? So, magre-replace na tayo, mag-i-install na tayo ng nabili nating gas leaf cylinder. So, ang una natin gawin guys is kailangan nating i-separate yung base, na pinaka-base talaga ng gaming chair natin guys, no? Para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal nung mechanical na nagko-control ng up and down motion ng natin, ng gaming chair natin guys. So, yun yung una natin gagawin. Tatanggalin muna natin yung base sa yung pinaka-base niya doon sa buong gaming chair talaga. So ang susunod nating tatanggalin guys is yung armrest at saka yung back seat ng entire na gaming chair talaga. Para pag natanggal na natin yung armchair at saka backrest ng gaming chair natin is pwede na natin ilapag ng maayos yung upuan natin, yung gaming chair natin sa lamesa or ano yung paglalagyan ninyo para hindi na tayo mahirapan sa pagtanggal ng kasi level siya, hindi na tayo mahirapan sa pagtanggal ng mechanical na nagko-control ng up and down motion ng gaming chair natin guys. So yun na yung susunod natin gawin, tanggalin yung backrest at yung armchair. So eto guys, natanggal na natin yung backrest ng gaming chair natin. Next na naman natin tatanggalin guys is yung yung mechanical at saka yung sira na papalitan natin na gas leaf na cylinder, yung hydraulic na nagko-control ng natin, ng upuan natin ng gaming chair. So yan, gagamit lang tayo dyan ng Allen wrench para matanggal yan. Kasi kung nakakabit lang yan dyan siya guys, so mahihirapan tayo, no? Kasi medyo siya, matagal na kasi siyang nandyan, so mahihirapan tayong tanggalin yan. So kailangan natin gumamit ng martilyo at saka pukpukin yan para matanggal guys. So ayun, natanggal na rin natin guys, no. Pagkatapos niyan guys, kakabit na lang natin yung bago na gas leaf cylinder. Yan, kakabit lang natin yan dyan. And then, but before that, tatanggalin muna natin tong isa, yung baling hub ng mamartilyuhin din natin yan kasi mabigat din yan. Kasi lalagay natin yan sa pinaka base. Yan, i-twist lang natin yan. Pag medyo na siya, na in position na siya guys, kakabit na natin yan sa mechanical na nagko-control.
Yan. Tapos, after na makabit na yan guys, yun, i-screw na naman natin ulit dun sa upuan ng gaming chair natin. Tapos, pag ma-screw na natin yan, yun na yun. 'Di ba? So, napakadali lang guys mag-install ng ano, 'di ba? Ng gas lift cylinder ng isang gaming chair. Napakadali lang guys. And after that, mabalik na natin yung ano, yung armrest niya, tsaka yung back seat niya. And then later on, pag makabit na natin yan guys, titingnan natin kung epektibo ba yung ano natin, pag-install natin, kung gagana ba yung gaming chair natin. 'Di ba? Exciting guys. So stay tuned muna guys ha, and later on makikita natin kung gumagana ba yung ano, yung nabili natin na hydraulic cylinder. So kung nakita nyo lang guys, yung ano, napakadali lang guys, no. So kahit sino kayang gawin yan, kayang gawin na mag-install ng sarili nila, na hindi na nila kailangan gumastos pa, pupunta pa sa mga ano, magbabayad pa tayo ng labor. So mag-do it yourself na lang tayo guys, okay? So sige, tingnan natin mamaya, kabit muna natin to, yung backrest at saka yung ano, armrest. Okay guys? Guys, eto na yun. So eto na guys, susubukan na natin kung gagana ba yung in-install natin na gas lift cylinder. Yon, 'di ba? Okay? Okay, accomplished tayo ngayon, 'di ba? Good job. So that's it. This is it for this video guys. And yan na, gumagana na siya. So unlike before na grabe talaga. So kung gusto nyo na lang link kung saan ko nabili itong gas lift cylinder na to, mag-message lang po kayo sa chat box and i-share ko po sa inyo. Or ilalagay ko na lang sa description box. Okay? So thank you for watching mga boss, and accomplished na naman tayo ngayon, and I hope to see you next time. Sa uulitin guys, sa susunod natin na naman na video. Bye-bye!